Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan. Once again, from Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the world. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kamusta? Sa bago po sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And please don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magka-upload tayo ng mga videos at magla-live stream. Ang pag-usapan natin ang ka-immature ng Vice Mayor ng Davao. Hindi ko nga maiintindihan kung gaano ba talaga ang galit ni Baste Duterte kay General Torre na humantong sa hamunan na magkaroon po sila ng match, no? Ay nako. Walang professionalism ang Vice Mayor ng Davao. Kaya nga no wonder na ang mga Duterte diehard supporters galit na kay Baste Duterte dahil nahalata ng mga DDS na parang ginagamit lang sila ng mga Duterte at the same time parang pinaglalaroan na lang sila at dinadaan-daan na lang sila sa tapang. So hindi na kasi makafocus ang mga Duterte sa serbisyo publiko kundi yung personalin, kantsawan, hamunin yung mga akala nila siguro hindi sila papatulan. Itong si General Torre pinatulan. Kaya nga po sabi ni General Torre, makakatulong daw po for income generating, no, para ipang bigay na tulong sa mga nabiktima ng baha. So mga kamunting tinig, may abangan ba tayo na match ni Baste Duterte na parang akala mo hangal ang kaluluwa? Diyos ko, naghamon. Kaya nga yung mga pinatulan na at yung iba nga nagpupustahan na kung sino ang mananalo between Baste Duterte, ang Vice Mayor ng Davao, at ni PNP Chief General Torre. Pero, kidding aside, mga kamunting tinig, what character portrayed by Baste Duterte at this very moment of time signifies that he is immature and at the same time sanggano at wala talagang mahilig talaga sa sindakan, no? May labanan man or wala, hindi po maganda na maghamon ka, lalong-lalo na ikaw ay elected officials. Oo, si General Torre appointed by the President. Siyempre, with his valor, with his skills, with his achievements, performance, in the line of his duty as men in uniform, ikaw naman Baste Duterte, binuto ka bilang pangalawang ama ng syudad ng Davao. Kung ano man sana ang hindi mo nagustuhan kay PNP Chief General Torre o kahit na sino man, inappropriate po sa isang civil servant or public servant na maghamon ng suntukan, maghamon ng wrestling, ng boxing, o barilan, or whatsoever pa. Hindi po inappropriate po yan. Conduct of unbecoming public officials. Siyempre, si General Torre, hamunin mo, anong tingin mo kay General Torre? Aatrasan ka? O, anong mangyayari ngayon? May aabangan ba ang taong bayan? Kaya hindi lahat ang tapang idaan sa ganito. Kung nainis ka, batikusin mo sa performance, hindi sa mamersonal ka. Kahit ako gusto kong manood ng laban yung dalawa, pero inappropriate. Inappropriate po sa isang public servant, lalong-lalo na elected ka. Kaya nga ang tawag sa iyo, Baste Duterte, hinayupak. O di kay damuhong, sanggano, basag bulero. Yan ang tawag ng iba nating mga kababayan. At nakakagulat dahil ngayon pa lang, nag-react na ang mga Duterte diehard supporters na, oops, parang tama yung mga pinagsasabi ng mga pro-government supporters at mga vloggers na wala tayong mapapala dito kapag mga Duterte ang suportahan natin. Dahil unang-una, pinaglalaban natin sila, pero yung kanilang ginagawa, pilit nila tayong pinapahiya. Tama nga naman. Grabe naman talaga ang pakikipaglaban na ginawa ng mga Duterte diehard supporters sa mga Duterte. Pero pilit na sinisira ng mga Duterte ang kanilang tiwala, trust and confidence. That's the reason why na iniiwanan sila ng kanilang mga taga-suporta.
mantakin mo, Vice Mayor ka, makipaghamon ka ng suntukan or what we call this, ng boxing or whatsoever. Ano na-inspired ka sa laban ni Barrios at saka ni Manny Pacquiao na kakatapos lamang nung mga nakaraang araw? Na-inspired siguro si Baste Duterte. Now ngayon, people of Davao, are you happy na makita ninyo ang inyong Vice Mayor na manghamon ng isang public official din? Katulad niya, ang kaibahan lalang appointed si General Torre, siya po ay elected. So ibig sabihin, failure ang pagtiwala ng mga nagbuboto sa kanya dahil ganun pala siya ka sanggano, ganun pala siya ka tapang. PNP chief, pinamon niya nga, how much more pa kaya yung mga ordinaryong tao kapag mainis siya. Subukan yung inisin ang mga Duterte. Inisin nyo si Baste. So baka mamaya kapag tayo, ordinaryong tao tayo, hindi lamang po suntukan. Baka automatic, may butas na yung kilikili natin or kung ano-ano man. Diba mga kamunting tinig? Iba po ang lahi nitong mga DDS or mga Duterte na ito pagdating sa politika. Galit sila kay General Torre na samantalang itong mama na ito, ginagampanan niya ang kanyang responsibilidad. Dahil hindi naman po naging pulisya na matapat, o kung hindi naman matapat na pulisya sa kanyang tungkulin, hindi niya naman naabot kung ano po ang kanyang mga naabot sa punto ng ito ng kanyang professional na buhay. Kung nasagasaan niya man ang pamilya ninyo, ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Wala siyang sinisilbihan na isang politiko, siya'y tumatalima sa Constitution na kung ano po yung dapat gawin, iyan ay po ang kanyang gagawin. So, mga kamunting tinig, kung gano, it really reflects broad precedent na ang isang public officials kapag halimbawa, iniinis mo or naiinis siya sa isang tao, agad-agad maghamon, kaya nga hamunin ng PNP chief. How much more pa kaya yung mga ordinaryong tao kapag kinomentaryuhan sila? Kapag halimbawa may mga negative write-ups, negative commentary against them based on their actions. So, ibig sabihin, mag-expect tayo na hahamunin din tayo ni Baste Duterte pagdating ng panahon. Kasi nga, ang PNP chief nga, General Torre, hindi niya nga sinasanto, binabastos niya, binababoy niya. Tapos ngayon, pagsasabihan niya pa ng hindi maganda. Tapos he is trying to really demean or the personality of PNP chief. Mabuti na lang, composed pa rin si PNP Chief General Nicolas Torre. Kaya nga, dinaan niya na lang sa, okay, sige, tanggapin ko yung hamon mo, pero mas maganda, malaking venue at gawin nating income generating ito para makatulong sa mga biktima o mga nasalanta ng baha at the same time ng mga masamang panahon na namamayani ngayon sa ating area of responsibility or sa Pilipinas in general. So, isa sa mga naging epekto ng pagiging immature or kung parang tama nga talaga, immature talaga. Hindi ka naman mature ka bang maghahamon ka ng kapwa mo public officials? Pareho kayong nagserbisyo sa taong bayan. Ang kaibahan lang ay ikaw ay binoto ng taong bayan. Si General Torre ay pinagkalooban ng tiwala and confidence ng appointing officer, walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo, ginagawa niya lang yung kanyang trabaho. Bakit kayo nang gagalaiti? Kaya tayo, parang magtanong tayo, ano bang kasalanan ni General Torre kay Baste Duterte aside sa nag-assist si General Torre para mahuli talaga at sidigong ng Interpol doon po sa Ninoy Aquino International Airport. Wala naman pong personal na labanan between Baste and Nicolas. Pagkatapos ngayon, hahamunin niya yung PNP chief. Kung kaya nilang mga Duterte hamun-hamunin ang may mataas na katungkulan sa ating bayan, general pa, police pa, o PNP chief pa, pagkatapos anong mangyayari sa ordinaryong tao? Kaya niyang hamun-hamunin. Kaya delikado ito. Naku, grabe. Kaya nga itong mga taga Davao, hindi po talaga nag-iisip. No? Patuloy silang nagbubulag-bulagan, nagpipipipihan. So, ganon. Sa mga kamunting tinig, ang isa sa mga naging maganda lang sa mga ginawa ni Baste, nawalan lalo ng tiwala yung mga nagdududa sa kanila. Instead na bigyan pa sila ng pangalawang pagkakataon ng tiwala, na makapagserbisyo sila sa bansa, sa bayan, pero dahil sa mga ugali nila, na parang mga sanggano, pag napikon, maghamon ng suntukan,
o ng boxing, ay wala pong kwenta yung mga gano'n, no? Hindi po maganda yan, no? Dapat be refined at the same time. Ayusin sana yung characteristics and personality mo as a public servant. Hindi po palaging daanin sa tapang, o tingnan mo tatay mo naging matapang o ano ngayon. Kaya nga ito mga kamunting tinig, isa sa mga maganda ulit-ulitin ko na nangyari, galit na ang mga Duterte supporters sa mga Duterte. Lalo-lalo na po kay Baste. Dahil duwag naman pala. Hanggang ngayon di naman pala tinatanggap kung susundin niya yung sa Coliseum sila boxing ni General Torre. Kasi kinagat po ni General Torre ang kanyang hamon. Pero sa punto na ito, si Baste hindi po nag-iisip ito. O wala din ito sa hulog ang utak eh. Ewan ko nga ba sa mga taga Davao, hindi man lahat, bakit nyo binoto yan? Sa bagay, kayo po ang magkaroon ng problema dyan. Kami naman, outside Davao, nire-relay lang namin sa inyo what is really transpired in our thoughts, no? So that we can criticize them constructively. Oo, hindi naman ako naninira kay Baste, sira naman sila, di ba? Ano pang sisirain mo sa kanila? So yan mga kamunting tinig, ang Vice Mayor ng Davao, nakakahiya. Nakakahiya talaga ang Vice Mayor ng Davao sa kaisahan or sa katauhan ni Baste Duterte na maghamon sa isang PNP Chief, General Nicolas Torre. Okay? So kung kayo again ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like at subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng mga uploaded videos and live stream. Sa muli, palagi ko pong sinasabi sa inyo, suportahan ng gobyerno dahil tayo ay ang mga mabubuting bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.